Yun, so hello guys and welcome back once again dito sa aking channel. And meron tayong isang kahabi na kung pwede raw masilip yung pagbibreeding ng mga tiger barbs natin. So pero bago tayo magsimula guys, yung shoutout muna pala kay Chris De Benicia. Yun, so shoutout sa iyo idol. And ito, pasilip natin guys kung paano mag-breeding yung ating mga green barbs. So ito, mixed breeding na to sila. Mayroon tayong tiger barbs dito na mga green na tiger barbs, and meron din tayong neon na barbs, and meron tayong gold na barb dito. Yan. So mixed breeding na sila guys, and ngayon nagsisimula na sila breeding. So yung ano nila guys, ulitin ko ulit nasabi ko na rin to sa iba kong video na yung breeding time ng mga barbs is iba compare sa tetra, danyo. Yan, iba sila. So nagsi-start sila breeding is alas 4 ng hapon hanggang akyat na yan paggabi, alas 7 matapos or alas 8 na ng gabi sila makatapos sa pagbibreeding. Kaya mas maganda is maglagay tayo ng cage kasi napaka-aggressive nila. Mas aggressive pa sila guys compare sa ating mga glotetra. Sila once na mag-drop yung yung kasamahan nila, yan sila agad guys, kumbaga nag-uunahan sa egg na makapasok diyan sa kumbaga hindi pa malaglag dun sa ilalim, yan nag-uunahan na yan sila. Pero ito sa gilid, marami tayong nakita dito mga egg na ngayon. Yan. So yung naman guys, yung barb na green, neon green at saka yung gold at saka meron pang albino is hindi sila ganun kasensitive katulad ng mga glowfish tetra natin. Sila naman, once na mag-drop sila ng egg nila is ma-identify mo agad na ito healthy na egg, and ma-identify mo agad yung mga baog. And kahit isalin mo pa yung mga egg nila is hindi sila mababaog. Ganoon din guys, yung hatching ng ating green barb is 24 hours lang, hatch na rin sila. Ganoon sila kabilis, and yun lang yung nila. Kumbaga yung pre-swim nila is medyo aabutin siya ng ng 4 na araw bago sila makalangoy talaga ng kumbaga free na sila sa paglangoy. And doon pa sila kakain. Parang tetra rin. Yan. Itong barb naman kasi nagbibigay ako ng pagkain is pang 5 to 6 days na. Doon ako nagbibigay ng pagkain. Is tetra naman 4 days nagbibigay na ako ng pagkain. Yan. So si barb naman guys, pag nag-fry na siya, mas maganda dito is pakainin mo agad ng BBS or Emposoria, ganun, para baby pa lang sila, kumbaga mahubog na yung mga katawan nila. Yun, hindi sila lumaki na parang payat at yun sa katagalan is mamamatay din. Yan yung maganda talaga, pag baby pa, pakainin mo na ng live foods. Yan, si green barb, pag naka 2 weeks yan, kahit ipakainin mo na ng primas or dikdikin mo yung PO1, kakain na yan sila. Hindi sila katulad ng tetra na deadma yung mga commercial feeds na yan, deadmahin yan ni tetra, bahala na mamatay sila. Hindi kakain yan yung tetra natin. Pero si barbs ay swapang to. Sila, kumbaga marunong sila maghanap ng pagkain nila. Kumbaga marunong sila mag-idea na kung paano sila mabubuhay. Hindi katulad ni tetra na nagdedepende sa atin. Nagdedepende sa ating binibigay kung gaano tayo kaganda magbigay ng mga live food sa kanila. Yun rin yung ipapasok nila sa katawan nila. Pero hindi sila maghahanap ng sarili nila. Katulad nito ni green barb, kung walang makaing live foods, naghahanap sila kahit lumot, kaya nila kainin. Kaya mas maganda dito sa mga natin, green barb na fry. Kumbaga maraming lumot yan. Sila talaga guys, kumbaga malikot sila. Yun. Kahit kakainin nila. Yan. So ganito yung itsura guys pag nagbe-breeding yung ating mga green barb. Yan. So ganun lang, napakasimple ang green barb natin. So ganun din yung conditioning natin. Kung gusto natin maraming egg, pakainin natin ng dapnya or any kind na live foods, and then sabak nyo sa breeding guys, and yan, matik na yan, magdadrop yan at magdadrop. See you guys.